Bayan, nakatutok ang publiko sa mga susunod na hakbang ng Senate Impeachment Court kaugnay ng impeachment case laban kay Sara Duterte, kabilang sa ang inaasahang pagtatalunan ng mosyon para buksan ang tinaguriang mystery box na pinaniniwalaang maaring maglaman ng mahalagang ebidensya sa kaso. Yan ang sentro balita ni Elijah Canlas. Bukod sa pagsisimula ng impeachment proceedings sa paparating na linggo, nakatutok ngayon ang publiko sa desisyon ng Senate Impeachment Court ukol sa pagbubukas ng tinaguriang Mystery Box o BIR Box. Posible kasing naglalaman ito ng mga karagdagang ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte. Inaasahan ni Manila 3rd District Representative Joel Chua na reresolbahin ng Senado ngayong Lunes ang naturang mosyon kasama ang 3 pang pending motions patungkol sa gagamiting lengguwahe ng pagdinig, prior notice sa mga witnesses at ang joint examination ng public at private prosecution. Ayon sa kongresista at isa rin sa mga miyembro ng House Prosecution Panel, hindi na kailangan ng executive session para buksan ng BIR box dahil ang pagdinig aniya ay nagsisilbi ng mismong opisyal na korte. Ako po, isa lang naman po ang tanong ko. Kung wala naman pong tinatago, ano naman po ang dahilan para ito po ay ipagkubli sa taong bayan? Dahil ang issue po kasi dito sa impeachment ay pananagutan, accountability po. Binigyang diin din ni Representative Chua na ayon sa saligang batas ay maaaring bumuo ng sariling panuntunan ang Kongreso at bahagi aniya ang paglalabas ng subpina sa binalangkas nila para buksan ang kahon bilang bahagi ng ebidensya. Nabanggit din ng kongresista ang isang survey na kung saan 82% sa mga Pilipino ang sumasang-ayon sa pagpapatuloy ng impeachment proceedings. Nilinaw ng mambabatas na hindi otomatikong nangangahulugan ito na guilty ang bise. Sa halip, refleksyon lang daw ito ng interes ng sambayanan na makita ang ebidensya. Nagbabala rin si Chua laban sa mga nagpapakalat ng fake news para i-divert ang atensyon ng publiko. Dagdag niya, handa naman daw ang prosecution team na itapat ang mga matitinding ebidensya para labanan ito. Pero kami po, sa panig po ng prosecution, ay nakafocus lamang kami sa aming gawain, sa aming trabaho, at ang focus lamang namin dito ay mailatag ng maayos ang ebidensya sa ating mga kababayan. At makita ng mga taong bayan kung totoo ba o hindi itong mga paratang sa ating Vice Presidente. Dahil alam po ninyo, wala pong pinakamatinding panabla sa fake news kung hindi po ang ebidensya na ilalatag po namin. Nanindigan din ang prosecution team na walang kapangyarihan ang Senado na i-dismiss ang kaso nang hindi nagsasagawa ng pagdinig at hanggat walang nabubuong desisyon. Pero sa amin pong paniniwala, hindi po pwedeng i-dismiss ng Senadong to nang hindi po nagkakandak ng trial. So yung dismissal po, pwede po mangyari yon once nagdesisyon na ang Senado pagkatapos po ng presentation ng ebidensya. Hinamon din ni Chua ang kampo ng defense team na kung wala aniya silang tinatago ay wala rin silang dahilan upang ipagkait ang katotohanan sa taong bayan. Ang tanong ng marami, ano nga ba ang laman ng mystery box at susi kaya ito para sa mas matinding ebidensya laban sa bise? Elijah Canlas, para sa Bayan. Samantala, may panawagan ng ilang religious groups sa mga senador na tatayong tagahukom sa pagsisimula ng impeachment trial ni VP Sara Duterte sa darating na Lunes. Yan ang sentro ng balita ni Gab Villegas. Nagtipon-tipon ngayong araw ang iba't ibang mga religious groups sa labas ng Senado para magsagawa ng aktibidad na tinawag na Jericho Walk for Truth and Justice para ipagdasal ang mga senator judges para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na magsisimula sa Lunes. Dito ay inikot ng mga miyembro ng grupong Kingdom Keepers ang palibot ng Senado, tulad ng pag-iikot ng mga Israelita sa palibot ng Jericho na nasusulat sa Biblia. Ayon kay Father Robert Reyes ng Clergy for Good Governance, hinihimok rin nila ang publiko na manalangin para sa paparating na impeachment trial. Yung po ang nagagawa ng panalangin. Hindi mo kailangan ang maraming tao. Nagsalita rin ang pari patungkol sa isinagawang biglaang rally ng Iglesia ni Cristo sa People Power Monument para suportahan si Senator Rodante Marcoleta na nahaharap sa kasong plunder dahil sa pagtanggap nito ng 75 milyong pisong campaign donation noong 2025 elections. Anya, dapat humarap ang senador sa korte para patunayan na wala itong kasalanan. Kung accountability hinigi ng Iglesia ni Cristo, make Marcoleta face the court, explain himself, and let his
lawyers, di ba, argue for him at kung mapapatunayan na inosente siya, hindi siya guilty sa plunder, then set him free. But if guilty, put him behind bars. Nanawagan naman ang direktor ng Institute for Studies in Asian Church and Culture na si Dr. Mel Bamagay na dapat tumindig ang bawat isa para sa mga mahihirap at inaapi. Tama rin na magkaroon tayo ng partisanship para rin po sa mga simbahan. Pero tayo po ay dapat partisan on the side of those who are on the side of truth, on the side of justice. Umaasa ang grupo na mananaig ang katotohanan at katarungan sa gagawing paglilitis laban sa bise at boboto ang mga senador na tatayong hukom ayon sa kanilang konsensya. Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.